Heavenly Father, Panginoon, we ask your guidance, Panginoon. Forgive us our sin, Lord. Maging malinis kami, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. We are patawarin mo sa mga nagawa namin kasalanan, Lord. And Lord, salamat, Lord, sa paggabay mo sa amin, Panginoon. Nakarating kami na ligtas at payapa sa lugar na to, Lord. And natapos yung aming pagbabasketball, Panginoon, ng safe kami, oh God. And Lord, maraming salamat. Continue to guide us, protect us, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, itong i-share ko isa sa mga recent ko lang siya na pakinggan, no Word of God. Sabi sa Psalms 119, chapter 119, verse 5, your word is a lamp to my feet and a light to my path. No? Sabi dito is, yung salita ng Lord is parang siyang lamp. Familiar kayo sa lamp? No? Yung mga hindi familiar, no, may papakita ko sa inyo. Ito ang lamp. Yan yung lamp. Yan. Mga nakita natin sa kwarto, di ba? Kung matutulog na tayo, ganun. And, sabi dito is, and a light to my path. So, ito din yung isa sa mga search ko. Ito siya. Ito yung path. Di ba? Ang ganda tignan. So, dito, sabi dito, bakit your word is a lamp? No? Kung sinabi kasi natin word is salita, which is the Bible. No? Ito yung word of God is sa Bible. Sabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, no? Nang pasimula ay naroon na ang salita, which is si Jesus. Alam niyo ba 'yon? Sino nakakalam doon? Na si Jesus, bago siya magkatawang tao at bumaba dito sa lupa to save us. Ang tawag sa kanya is salita or word. Word. Siya ay nagkatawang tao, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, ang salita ay Diyos. Sa salita ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, yun. At least, diba, nalaman na natin, no? Na si Jesus pala, na natako sa krus. Diba, kakatapos lang ng ating mahal na araw. Diba? Kilala natin si Jesus. Si Jesus pala isang word. Nung nasa langit siya. Then nung nagkatawang tao na siya, pangalan niya na is Jesus. Then sabi pa sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao, which is si Jesus. At nanirahan sa piling namin. Piling ng tao, piling ng mga apostle that time. At sabi dito ay, nakita namin ang kalwalhatian ng tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So, galing, no? Pagka meron ka talagang relationship sa Lord, malalaman mo talaga yung history. Diba? Pag sinabi mong history, hindi siya yung kwento-kwento lang. Diba? Parang Philippine history. Pag pinag-aralan natin yung Philippine history is nangyari talaga. No? Ganun din yung pagka nagkaroon ka ng relationship sa Lord. Unti-unti mo malalaman yung history kung saan nanggaling. Which is si Jesus pala ay dati palang word. Word siya. Siya ang salita. At siya ay Diyos na nagkatawang tao, which is si Jesus. So dito, bakit ito yung binigay kong word? Gusto kong i-share sa inyo. Your word is a lamp. Di ba yung lamp, pwede mo siyang bitbitin? Di ba kasi maliit lang siya tsaka magaan? Pwede mo siyang bitbitin, pwede mo siyang ilipat. No? Sabi dito, to my feet, every time na lumalakad po tayo, yung lamp pwede nating iwan. Nasa sa atin kung pwede nating patayin, pwede natin buksan yung lamp. So sa buhay natin, pwede natin hindi isama si Jesus sa ating mga desisyon. Pwede natin talikuran, panandalian si Jesus. Hindi muna siguro ako mag-church. Hindi muna siguro ako sasama sa basketball kasi alam ko may word of God na sa desisyon natin. Hindi tayo nilikha ng Lord, no? Hindi tayo nilikha ng Lord na para tayong robot, na kontrolado tayo. Binigyan tayo ng Lord ng free will. O sinabi yung free will, pero kung karapatang pumili ng tama at mali, pwede kang mamili si Jesus o si Satan. Hindi ka pwede pumili ng gitna. Diba? So yung lamp is para siyang nasa sayo kung gusto mo siyang open o off. Nasa sayo kung gusto mo siyang papasukin sa buhay mo or hindi. Nasa sayo kung gusto mo siya magkarelasyon or hindi. Nasa sayo yun. Wala sa atin yun. Wala sa akin yun. No? Wala sa mga pastor yun. Wala sa mga leader natin. And sabi dito is, and a light to my path.
Di ba, pag pinatay natin yung mga ilaw dito, magkakakitaan pa rin ba tayo? Magkakakitaan pa rin tayo, bakit? Yung moon at yung star nasisilbing ilaw. Hindi natin siya pwedeng, pag nawatay lahat ng ilaw is parang madilim na lahat, hindi tayo magkakakitaan. Naalala ko dati nung bata ko, pag may brown out sa bahay namin, pero mga high school ako, o elementary, ganyan. Pag may brown out sa amin, lumalabas kami, magkakabarkada, magkakapatid. Kasi doon may ilaw. Sa bahay wala eh. Doon, maglatagalan ng lamesa, upuan, gin. Inuman na pala, di ba? Ang sarap ng banding. Oo, ang sarap ng banding kasi kahit wala kang ilaw, mga brown out, di inuman na lang, di ba? Ganun yung trip dati, imbis na alamok, shot na lang. May ilaw kasi yung moon. Ganun din yung araw, di ba? Kahit mag-brown out sa umaga, maliwanag pa rin kasi may araw, buksan mo yung bintana. So ibig sabihin, kahit nasan tayo, kasama natin si Jesus. Kahit nasa kalagitnaan ka ng problema mo, pagsubok mo, pabiguan mo, no? Kasama mo si Jesus. Wag mong kakalimutan na may Jesus. So bakit ko ito sinare? Kasi may times talaga sa buhay ko talaga is nalaman ko yung katotohanan. Nalaman ko na masarap magkaroon ng relationship sa Lord. Diba? Sino may mga girlfriend? Siyempre, may mga kasamang, asawa, girlfriend, matik yan. O, may mga girlfriend dyan. Yan. Diba? Diba, masarap magkaroon ng karelasyon? May iintindi, merong kasama sa'yo, diba? Sa mga problema, sa mga pagsubok. Sila din yung naglilip sa atin, lift up sa atin pagka may kabiguan tayo. So pag nakipagrelasyon ka kay Jesus, ganun din. No? Yung girlfriend natin, yung asawa natin, kahit yung pinaka best friend natin na pinagkakatiwalaan, even ng pamilya natin, even ng magulang natin, nasasaktan tayo. Pero pag si Jesus, mga pinagdadaan natin ah. Pero yun nga, pagkasama natin si Jesus, hindi tayo mabibigo. So sa buhay ko, maraming beses, nag-church ako, pero yung buhay ko is, mayroon akong double life, no? Kumbaga sa is double light. Kung familiar kayo sa double light. So, dumaan din ako sa mga pagsubok. Bumagsak ako sa board exam, no? 2 beses. Kasi nagmayabang ako sa sarili ko eh. Kasi idol ko yung ate ko, bumagsak ng board kahit walang review. Idol ko ate ko eh. Sabi ko, kaya ko rin to. Eh hindi, binagsak ako ng Lord. So, nagano ako na. At time kasi work student ako eh. Tapos nagre-review. So, pinasasabay ko. Work student ako from second year college hanggang makatapos. Tapos hanggang sa mag-review. Pero sabi nga ng gusto ko na patunayan na napakabait ng Lord. Hanggang sa nakapasok ako sa BJMP, no? Lahat ng nakukulong sa Pasig sa amin binadala. Lahat ng may kasong 3 years below sa amin. Tapos lahat ng kaso ng 3 years above, doon na sa Muntinlupa. Oo, correct yun, sa Muntinlupa. Alam niyo sa kulungan, pwede kang mag-bail. May tawag na bail. For example, ikaw nakulong ka, wag naman sana, di ba? For example, nakulong ka. Meron kang kakilalang mayor, kapitan. Pwede siyang pumunta doon sa kulungan at arboring ka. Oo. Ngayon, pag inarbor ka niya, ako nakulong, inarbor mo ako. Hindi ako umati ng mga hearing, ikaw ang hulihin. Ibig sabihin, liable ka sa akin. Alam niyo ba sa buhay natin, tinubos tayo ng Lord. Siya ay nagsilbing kapitan, diba, mayor, diba, lakas natin sa Lord. Ano tayo eh, dahil sa kasalanan, ang future talaga natin is nasa hell. Parurusahan tayo dahil sa kasalanan. Sabi nga, diba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, which is the second death. Eternal life. Impyerno. Totoo po ang impyerno. Pero dahil nga, merong tao, no, si Jesus, na nagtubos ang buhay natin, hindi na tayo pupunta sa impyerno. Diba? Ulitin ko, hindi tayo kinreate ng Lord na robot. Meron tayong free will, mamili kung saan. So gusto ko lang ibahagi na nasa atin, kung ang titignan natin is, papatayin ko muna ang lamp, hayaan ko munang
mamuhay ako sa kadiliman. Tsaka ako na lang yung open ng light kapag trip ko na. Pero merong light na kahit na nasan ka, liliwanagan ka ng Lord. Kahit nasa ang sitwasyon ka. Kasi mahal na mahal tayo ni Lord Jesus. So, ako din, dumaan ako sa mga pagsubok, problema, nalulung ako sa alak, sa babae, sugal. Nababara ako, mag-isa lang ako, magastos ako ng 30,000 to 40,000, mag-isa lang ako. Tapos, nagsusugal ako, gumagastos ako ng laki ng pera. Pero, thanks God, di ba? Binago ko ng Lord. No? Kung iisipin nyo is, napaka-imposible nang maligtas ako, maligtas tayo. No, hindi totoo yun. No? May kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan at naniniwala ako, no? Na kapag pinapasok mo si Jesus sa puso mo at tinayaan mo siya na mag-aaral sa buhay mo at sunod sa buhay mo, naniniwala ako na kung saan yung target mo, for example, pangarap mo engineer, pangarap mo maging doktor, maging lawyer. Pag tinignan mo lang yun at kasama mo si Jesus, naniniwala kung makakamit mo yun. Yung path na tinatawag, di ba? Pag tumingin ka ng mga problema, pwede kang maligaw. Pwede kang bagsak ako sa exam, punta mo na akong beer house, di ba? Punta mo na ako sa mga barkada ko, ganyan. Pwede kang maligaw. At maaaring hindi ka na makarating sa gusto mong puntahan, no? Pangarap mo. Pero kung itutuon mo yung sarili mo, yung mata mo, yung vision mo sa pangarap mo, kasama mo sa Jesus, naniniwala ako makakaya mo. Diba? Ang taong walang relasyon sa Lord at ang taong may relasyon sa Lord, pareho lang yan dumadanas ng problema at pagsubok sa mundong to. Napakasarap mabuhay ng nagkakaproblema nga tayo pero mayroon tayong Lord. Nakasama. Diba? So, yun lang yung aking message, no? I pray na magkaroon tayo ng personal relationship sa Lord. Yung Bible, ayan ay ang love letter ng Lord sa atin. Sino dito yung nakagawa na ng love letter? Ako, meaning ko, gumagawa ako ng love letter dati, siguro mga ako ng 3rd year high school, 2nd year high school. Sinusulatan ko yung aking iniibig. Diba? Tapos ganun din yung babae. Diba? Napakasarap. Ngayon kasi message na messenger. Hindi tulad ng letter talaga, pwede mo itago. Tapos nagkaroon ako ng asawa. Nakita ng asawa ko yung mga love letter. Diba? Ibig sabihin, after how many years, adult pa rin siya. By love letter siya sa atin ng Lord. Love letter siya. Kung nalulungkot kayo, diba? Kung maranas ng problema, pagsubok, yun. Doon yung makikita, doon yung ma-feel, doon yung mararamdaman kung gaano